Cooking ng Ama Mo, kung saan nagluluto tayo ng mga favorite nating Filipino and Asian dishes. Kaya kung trip nyo yung mga ganitong klaseng content, please consider subscribing para madagdagan naman yung viewers ko. And pakiclick na rin yung bell button para ma-notify kayo kung meron ako mga bagong uploaded na videos. Alright, so wag na nating patagalin, wag na tayo magpatumpik-tumpik. In this video, tuturuan ko kayo magluto ng mechado, baby! Okay, Doc. So, ito yung mga sangkap na kakailanganin natin para mabuo natin ang ating beef mechado. Alrighty! So, isa-isahin na natin yung mga sangkap na kakailanganin natin para maluto natin tong mechado. So, yung unang-una is yung beef natin, of course. So, bumili ako, mga worth 300 pesos yan. Yung parte ng beef na ginamit ko is yung sirloin para madaling lumambot. So, bukod sa beef, of course, kailangan rin natin ng kamatis, baby. Yan. So, importante sa mechado yan. Kamatis. Kailangan rin natin, syempre, ng mga basic natin. Bawang, sibuyas. Ima-marinate natin yung beef natin eh. So, kailangan rin natin ng kalamansi or lemon. Kung meron kayong lemon, pwede rin. Siyempre, yung favorite ng mami ko nung nabubuhay pa siya, carrot. So, meron tayong carrot. And then, we also have potato. And then, of course, bell pepper. Meron rin tayong Worcestershire sauce. So, ginagamit natin tong Worcestershire sauce na to para mas madaling lumambot yung beef natin. Hirap mong banggitin. Meron din tayong tomato paste, baby. Meron din tayong Silver Swan soy sauce. Sponsor na nito. Kailangan rin natin gumamit ng canola oil na masaya kasi jolly. And then meron din tayong konting asukal. Siyempre pamintang buo. And asin. At siyempre meron din tayong dahon ng laurel. Alright, yan yung mga ingredients na kailangan natin para mabuo natin yung ating mechado. Alright, syempre yung unang-una natin gagawin is to marinate the beef. So, ilang natin yung beef natin dyan. Tapos, maglalagay tayo ng mga 6 or 7 pirasong kalamansi yata yung ginamit ko. So, ayan. Halo lang natin. Tapos, maglagay tayo ng isang jigger na toyo. Tapos, lagay tayo ng asin. Tansyameter lang tayo. Ayan. Siyempre, maglalagay tayo ng sukal. 2 kutsara. And last, lalagay tayo ng paborito kong banggitin, Worcestershire sauce. So siguro konti lang nito, mga 1/4 or yan. Okay. Siyempre pagkatapos niyan, haluin lang natin yung marinade natin. Oh, may nakalimutan pa pala ako. Kailangan rin natin maglagay ng pamintang durog. Okay. So, i-marinade lang natin to ng mga 3 hours, pero kung meron kayong time, mas maganda kung overnight para mas malasa. But since wala tayong time, marinate lang natin siya ng
mga 3 hours. Lalagay lang natin siya sa ref. Okay, so simulan na natin yung pagluluto ng ating mechado. So ang unang-unang step natin syempre is maglagay ng mantika sa wok natin. Ngayon lang natin uminit yung mantika. And then the first thing that we need to do is to fry the potato and the carrots lightly. So piprituhin lang natin ng medyo light yung carrots natin and yung potato. So tinagalog ko lang. Siyempre pagka mainit na yung mantika natin, na-fry na natin yung potato natin. So bakit ba natin pina-fry yung potato? Kasi sa akin lang ha, ito lang sa inyo, mas nasasarapan ako pagka prenito yung patatas versus inilagay lang basta dun sa mechado natin. Gusto ko nga medyo tostado ng konti yung patatas natin eh. Isa pang reason bakit natin gusto i-fry ito is para iwas panis. Kung ita-travel nyo tong ulam nyo, itong mechado nyo, kung babaunin nyo sa office, madali siyang mapanis pag yung patatas mo hindi po prenito. Even the carrot, pagka hindi mo siya prenito, madaling ma-spoil yung mechado mo. Same thing with menudo, ganun din. At habang piniprito natin yung patatas natin, sasama rin natin yung carrot. So pag lightly fried na yung potatoes and carrots natin, pwede na natin siyang hanguin. And then dun sa same kawali na pinagprituhan ng ating patatas at saka carrots, pwede na natin igisa yung sibuyas natin. Of course, after ng sibuyas, pwede natin isama yung bawang. And after ng bawang, pwede natin i-sear yung beef natin. So, bakit natin sinisir yung beef natin? Kasi ayaw natin siyang maging dry. So, yung pinang-marinade natin, itatabi lang natin. Gagamitin natin yan mamaya. Pero for now, sisir lang natin itong baka natin. So, at this point, pwede na natin idagdag yung kamatis natin. Then pwede na rin tayo maglagay ng dahon ng laurel. So, takpan lang natin para lumabas yung juice nung beef. Okay, chicken natin. Yan. Tubig na yung baka natin, pero at this point, pwede na tayong magdagdag ng siguro mga 2 cups na tubig or 1.5 maybe, kasi papalambutin na natin yung beef natin. So pabayaan lang natin siya mag-boil for an hour. Pagka minamalas tayo, 1.5 hours pag hindi masyado maganda yung beef, pero pabayaan lang natin siyang mag-boil, tatakpan lang natin siya. See you after an hour. Okay, so i-check natin yung beef natin kung malambot na. So, kulang pa sa lambot, but at this point, pwede na natin ibalik yung marinade or ihalo ulit yung marinade na ginawa natin sa kanya kanina. Hinintayin natin ulit mag-boil. Pag nag-boil na siya, nalagay na natin yung tomato paste. Alright, so let's check the beef again.
pa rin, baby. So, dagdag ulit tayo siguro ng mga 1 cup ng water. And then, let's wait again until the beef is tender. Just wait. Alright, so let's check again. Mukhang okay na to. Yan, malambot na siya. Okay, so at this point, pwede na natin idagdag ang ating tomato paste. Pero dahan-dahan lang dahil maasim to. Hindi natin lahat idadagdag. It's just add 2 teaspoons of tomato paste. And then, dagdag na rin natin, ibalik natin yung patatas at saka yung carrots natin. Dagdag tayo ng konting tubig. Kumakapal na masyado yung sauce niya and let's wait until it boils again. Okay, so dagdag na natin yung huling-huling sangkap natin for this mechado. Siyempre, yung bell pepper. Mas maganda sana kung meron kang green and red. Kaso hindi ako makakuha ng green kanina. So, all I have is the red pepper, bell pepper. So, eto na yung mechado natin. So, it's a dish. And that's it, pansit! Ganyan lang kasimple, ganun lang kasimple magluto ng mechado. Diba? Madali lang naman, quick and easy. Actually, hindi quick. Ang matatagalan lang tayo is yung papalambot ng beef. Lalo na kung hindi sirloin yung part ng beef na kinuha nyo. But anyway, worth it naman dahil masarap naman tong mechado. So, subukan nyo lutuin and let me know. Comment down below para malaman ko kung ano yung experience nyo dito sa mechado. So, again, nakatapos na naman tayo ng isang vlog. Always remember, good food, good people, good times. And the love!